Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. And this is Teacher Ann. And ayan mga kalingap, gusto ko munang batiin kayong lahat ng magandang gabi, magandang hapon at magandang umaga. And syempre, shout out po sa buong team Kalingap at sa buong Pilipinas. Syempre, shout out kay Kuya Val, kay Ate Edna, and kay Kalingap Rap, and sa lahat po ng mga ambassadors ng Kalingap. Ayan, Kalingap Landing Pad, sa lahat ng mga deputies, scouters, and supporters, viewers, and sponsors, sa lahat-lahat po. Magandang araw sa ating lahat. Ayun mga Kalingap, meron ho akong gustong bigyan ng reaksyon tungkol dito sa pag hindi daw pinayagang makapasok itong si Tatay Robin o si Kuya Robin o si Indiano Bicolano, mas kilala sa tawag na Kuya Robin or Indiano Bicolano. Hindi daw pinayagan na makapasok muli dito sa bansang Pilipinas. Bakit kaya? Ano kaya ang dahilan? I-travel kaya ang dahilan at hindi siya pinapasok sa Pilipinas? Nako mga Kalingap, diba kasi parang napaka-importante talaga na i-secure ang travel. So, mapa-foreigner man yan, mga mapa-Pinoy, lahat po napapasok sa bansang Pilipinas, kailangan po talaga ng e-travel. Yung e-travel na to, ito yung departure and arrival card. Diba dati nagpi-fill out tayo, tapos in-stapler sa ating passport, na hindi yun kailangang mawala. Kapag ka nawala yun, nako, pagbabayarin ka talaga. So, yun ay isa sa mga requirement na kailangan mong meron ka. No? So, magre-register ka doon sa e-travel 3 days before. So, 72 hours before ng flight mo, kailangan nakapag-register ka na. Or else, yun nga, hindi ka papayagang makapasok talaga sa ating bansa. Pero, ayun, hindi ka naman pababalikin. Hindi ka lang papapasukin muna hanggat hindi ka nakapag-registered online sa e-travel kapag papasok ka sa ating bansa. So, wala namang problema diyan kapag nakalimutan mong registered sa e-travel or kumuha ng electronic travel pass, ay hindi naman po problema. Syempre, ang magiging problema lang, maaantala ang iyong pagpasok sa Pinas. Kung uwi ka na, excited ka nang makauwi sa inyo. Hindi dahil talagang kailangan mo talaga mag-register, mag-sign in talaga, no? So, para makakuha ka ng ng e-travel. So, yun yung travel pass. Ano yun? Parang declaration ng yung health, di ba? At saka yung kung saan bansa ka nang galing, mga ganun ba? Mga infos about sa pag-travel mo. So, yun ay nilalagay dito sa e-travel. So, yun yung dating arrival card. So, kapag kapalabas naman na ng bansa, departure card, still kailangan pa din ng e-travel. So, talagang napaka-importante, no? Hindi ka papayagan na makapasok, pero hindi ka naman pababalikin. Kasi, doon mismo sa airport, pwede kang mag-register. May mga devices doon na naka-ready, mga laptop, mga netbook, yun. Meron doon mga tablet, pwede kang magamit doon sa mismong airport, no? So, may mga mag-a-assist din naman doon sa'yo. Kasi maraming ako na-experience. Kasi syempre, ako ay traveler. Papunta at palabas din ako ng ating bansa. So, may mga nakasalubong at nakasalamuha din ako na talagang hindi sila nakapag-register, nakasecure ng e-travel. Ako kasi talagang I'll see to it na nakapag-registered ako online 3 days before ako mag-fly. So, talagang I'll see to it na naka-ready talaga. But, may mga kababayan natin at saka mga ibang lahi din na nakakalimutan nila. So, yun ang kanilang ginawa. So, hindi naman po hassle. Ano kaya magiging dahilan kung bakit hindi nakapasok itong si Kuya Robin o si Indiano Bicolano? Sa tingin ko, yung pag-overstay niya. Sa tingin ko lang, ito ay sa aking sariling opinion lang. Yung pag-overstay niya, kasi sa lahat naman ng bansa, kapag ka nag-overstay ka for more than 5 years, I think, kahit nga 1 taon siguro, no, na nag-overstay ka at hindi ka kaagad-agad nag-report sa immigration right after mga ilang months, kasi kailangan 30 days nakapag report ka na sa immigration. Pero kung more than that, kung
kung marami ng mga years ang nakaraan tapos hindi ka nag-inform sa mga immigrations or nag-surrender, kasi kailangan magsusurrender ka talaga, 'di ba? Kasi tutulungan ka din naman nila. So kapag gano'n na nag-overstay ka, ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi nakakabalik uli sa bansang kung saan ka nag-overstay, dahil ikaw ay isang dayuhan, so kailangan mo talagang may visa. Kasi yun ay talagang patakaran ng lahat. Maging tayo, maging sino man na pupunta sa iba't ibang lugar, kailangan may mga visa tayo. Kasi tayo are mga alien, hindi tayo mga kumbaga, hindi tayo native na taga roon. So, tayo mga Pinoy pupunta sa ibang bansa, kailangan din natin ng visa. So, ganun din sila, magsisecure din sila ng visa kung pupunta sila dito sa ating bansa. Kahit nakapag-asawa ka ng Pinoy, so kailangan mong kumuha ng visa, 'di ba? Pero kung valid ang inyong kasal, ikaw ay kasal sa isang Filipina katulad nito ni Kuya Robin, kasi recent lang sila na ikasal niya, Ate Pia. So, kailangan niya kumuha ng non-quota visa. So, yun ay tinatawag na kapag nasawa ka ng isang Pinoy o Pinay, so, you are allowed to stay sa Pilipinas permanently as long as na valid yung inyong married. And, syempre, meron kang non-quota visa. So, i-apply mo yun sa immigration. So, maybe si Kuya Robin ay walang visa ito, walang non-quota visa na to. Sa ngayon, kasi hindi natin alam. At dahil nga siya ay na-OS, so na-overstay dito sa ating bansa, siguro dapat siguro bago siya nag-fly, na secure muna niya tong visa na to, na non-quota visa. Kasi kung wala siya noon, kung wala, kasi I don't know. So, ito ay sarili ko lamang opinion at reaction tungkol dito sa announcement ni Kuya Val kaninang umaga sa kanyang live, na yun nga daw ay pinabalik si Kuya Robin. Kung ang dahilan ay ang travel, hindi po yun ang dahilan. Kasi marami pong hindi nakakapag-registered at nakakapag-secure, hindi nakakapag-secure ng travel. They're still allowed to enter the Philippines, pero kailangan nila talagang mag-registered online. Diyan sa airport, meron pong mga devices na allowed na gamitin. So, maaaring isa sa dahilan ay wala siyang proper na visa na nakuha bago siya lumabas ng bansa, kasi kasal na siya kay Ate Pia, and okay na, kumbaga nakapag penalty na siya, nakapagbayad na siya ng penalty, di ba? Natulungan na siya ng kalingap. So kung hindi siya nakapag-secure ng non-quota visa, so maaaring hindi siya nakabalik dahil wala siyang proper visa. At maaaring isa sa dahilan ay nakita din siguro sa system na siya ay na-OS. So, ayun, kung yun ang dahilan, madugong labanan, ang pabalik, dahil ang alam ko as far as I know talaga, 5 years, bago ka makakabalik sa bansang kung saan ka nag-overstay. So, sana pwede din naman siguro si Kuya Robin makapagtanong sa Philippine Embassy, mapadalhan ng mga documents ni Ate Pia kung ano yung mga kailangan niyang i-prepare, kasi kasal naman na sila. So siguro kahit na OS siya, kung nakakasal siya sa isang Pinay, so I think makakakuha siya ng non-quota visa doon na sa Philippine Embassy doon si India. So I think that's the possible solution para makabalik siya ng sa lalong madaling panahon. Syempre, na-miss din siya ng kanyang family. And syempre, na-miss niya din ang family niya. And of course, na-miss din siya ng Kalingap family, di ba? So, ayun, sana makalingap, malusutan ni Kuya Robin itong talaga napakabigat na talagang mga pagsubok sa kanyang buhay. So, grabing pagsubok ang pinagdaanan ni Kuya Robin, pero talagang sinusubok siya ng panahon. So, after niyan, Kuya Robin, blessings on your way. So, have faith, Kuya Robin, and I pray and I wish na sana maging okay ang lahat. And, ayan, ipag-pray po natin lahat mga kalingap si Kuya Robin na maging okay po ang kanyang pagbalik ng Pilipinas, or makasecure po siya ng visa doon sa Philippine Embassy sa India. So, ayun mga kalingap, hanggang dito na lang ang aking reaction and opinion tungkol dito sa hindi daw pinayagang makapasok si Kuya Robin dito sa ating bansa.